Hello guys! Welcome back to my channel. Yan, gagawa po tayo ng ating tokwat baboy. I-share na naman ang inyong kasis na si Sir Yel. Ngayon po ay kailangan natin ng lempo. Pwede pong asin pag wala kayong makuwang lempo. At ihiwain lang po natin siya ng ganito. Gagamit tayo ng tokwa. Ihiwain din po natin siya ng pa-square. Gumamit ako ng 5 pirasong tokwa. Gamit tayo ng kamatis, bawang, sibuyas, at black beans. Pwede tayong gumamit ng black beans na nasa pack. Yan, meron pong nasa pack neto. At gagamit tayo ng mga seasoning kagaya ng cubes or kahit anong pampalasa ang gusto nyo gamitin. At gamit tayo ng repolyo. Ito po ay optional lamang kung pwede kayong hindi maglagay. At kailangan natin ng kinchay or celery. Gagamit din po tayo ng mantika para sa ating pagigisa at pagpipirito ng tokwa. At gagamit din tayo ng pamintang pino. Ngayon po ay umpisa na po natin ang pagluluto ng ating recipe. Ngayon po umpisa natin ang pagpipirito ng ating tokwa. Ang gagawin lang po natin sa tokwa ay pipirituhin natin ng medyo mag-brown. Hindi naman natin kailangan tostahin ng ating tokwa. Kailangan lang natin na mag-brown ang ating tokwa. Pwede na natin siyang hanguin. Yan. Painitin lang po natin ang ating mantika. Pagkatapos natin prituhin ng ating tokwa, set aside po muna natin dahil mamaya pa po natin siya gagamitin. Ay bago ko nga pala makalimutan guys, gagamit po pala tayo ng toyo. Kahit anong brand ng toyo. Yan po. Para mas malasa ang inyong recipe. Ngayon po ay lalagay na natin ang ating tokwa. Ang gagawin lang natin sa ating tokwa, medyo pababrownin lang natin siya. Para lang pag sinama natin siya sa ating pagigisa, mamaya sa pagluluto ng ating tokwa at baboy, hindi po siya madudurog. Yan po ang purpose natin kapag kaya natin piniprito ang ating tokwa para hindi po madudurog ang ating tokwa mamaya kapag sinama natin siya sa ating recipe. Gamit tayo ng medyo flat. Kapag may brown na, pwede na natin baliktarin, ano. And guys, kapag ganito na ang ating tokwa, medyo brown na siya, pwede na natin siyang hanguin. Pwede na po to. Yan. Yung medyo umano na po siya. Nag-brown. At hindi na siya madudurog kapag sinama natin siya sa ating recipe. Continuous lang po natin ang pagpiprito. Ayan guys, naluto ko na lahat ang ating tokwa. Set aside muna natin at babawasan natin ang ating mantika. Dito na rin natin siya lulutuin. Patayin ko muna yung apoy dahil magbabawas tayo ng oil. Yan guys, nabawasan ko na siya ng mantika. So dito na po natin siya lulutuin. Lagay po natin ang ating bawang. Sayin lang natin siya ng konti. Sunod po natin ang ating sibuyas.
Sunod na rin natin ang ating kamatis. Medyo papupulahin natin siya hanggang sa matunaw ang ating kamatis. Medyo magpukulay na yung ating mantika. Ayan. So, yung ating oil ay nagkulay na. Pwede na po natin isunod ang ating karne. Haliin na po natin, gisahin-gisahin. Lagyan po natin siya ng konting toyo. Tansyahin nyo na lang po. Huwag naman po masyadong matoyo. Ang tama lang. Yan, siguro okay na to yung kanyang toyo, no? Sabihin na rin po natin yung black beans. Titikman nyo po yung inyong recipe kasi maalat po tong black beans. So, mamaya nyo na siya lalagyan ng alat kapag nailagay na natin yung black beans. Kapag kulang pa, pwede tayo mag-add ng ating asin. Maalat po kasi talaga ang black beans. So, kapag nilagay natin to pati ang kanyang sabaw, maalat po yan. So, baka po hindi na tayo magamit ng alat. Pero titikman po natin kung kailangan pa natin lagyan ng alat. So, parang siya na yung magiging pang-alat natin. Hindi na tayo gagamit ng asin. Depende po sa black beans kasi may sobrang maalat po. Isinabay na natin ang ating black beans para lumasa siya sa ating karne. Habang pinapalambot natin siya. Lagyan na rin po natin siya ng ating paminta. So, pabayaan po muna natin siyang kumulo dyan. Hanggang sa kumatas yung ating karne. Para medyo lumambot siya, pabayaan po natin siya. Lagyan lang po natin ng konting tubig para sa ating pagpapalambot ng ating karne. Ayan, pabayaan na po muna natin siyang lumambot. Tatakpan po natin. Ayan guys, tatakpan po muna natin ha. Balikan po natin siya siguro mga 15 minutes. Sisilip-silipin natin, baka natutuyuan na siya. Ayan, babalikan po natin siya 10 or 15 minutes. Ayan guys, sisilipin po natin ng ating hindi na ako gagamit ng pampaalat kasi parang okay na siya. So, lagay na po natin ang ating tokwa. At maglagay po tayo ng ating tubig. Kalahating basong tubig. Depende po, may mga 3/4 cups ng water or kalahati. Depende sa inyo kung gaano karaming sabaw ang gusto niya. Pero hindi po maganda kapag masyadong masabaw ang ating tokwat baboy. Ngayon po, lagyan natin siya ng ating pampalasa. Gamit lang ako ng konti nito kasi maalat ang ating black beans. Lagay po natin ang ating 4 cubes.
Gamit po tayo ng cubes. Titikman nyo po kung saan kulang. Ako'y magdadagdag ng paminta dahil gusto ko talaga maraming paminta. Gusto ko talaga yung nalalasahan ko yung paminta. Pwede po kayo maglagay ng maanghang. Ay, tikman natin. Ayan guys, di nyo na kailangan maglagay ng pampaalat kasi ang ating black beans ay maalat. So, no need na maglagay ng pampaalat. So, okay na po yung timpla niya. Hindi na ako maglalagay ng asin. Kasi para sa akin, okay na yung timpla. Siguro maglagay pa ako ng konting sabaw lang. Haluin lang po natin. Ngayon po, pwede na natin isunod ang ating repolyo. Napakasarap na ng ating tokwa at baboy. Sunod na natin ang ating repolyo. Ito po ay optional lang po. Pwedeng hindi kayo maglagay, pwedeng mayroon. Mas gusto ko po kasi yung may repolyo. Mas masarap po siya kapag may repolyo. Para sa akin. Guys, ulitin ko pwede kayong maglagay ng repolyo. Optional lang po ito. Sa mahihilig maglagay ng gulay, pwede kayo maglagay nito. Hindi po natin kailangang i-overcook. So, ilalagay na rin po natin ang ating kinchay. Pwede nyo na rin ilagay yung kinchay or celery. Yan, papakuloan lang po natin siya ng mga ilang minuto at pwede na po natin siyang patayin. Yan, sarap-sarap na ng ating tokwat baboy. Ang tokwat baboy talaga, walang repolyo. Optional lang to para pag pamparami at pag marami kayong pamilya para magkasya-kasya, no? At sa mga nagda-diet, mahilig sa gulay. So, hindi puro karne, may gulay. Yan guys, luto na ang ating recipe. Pwede na po natin siyang patayin. Kasi pangit po yung na-overcook ang ating recipe. Ayan po, pwede na natin siyang patayin. Yan guys. Oops. Sorry guys, maingay ako. Wow, ang sarap na ng ating tokwat baboy. Pwede po kayo maglagay ng anghang kung gusto niyo po ng anghang. Yan guys, luto na ang ating tokwat baboy. Yay! Pwede na po nating iserve. Yan guys, kung nagustuhan nyo ang aking channel, huwag nyo pong kalimutan i-like and share. And don't forget to subscribe my channel para lagi po kayong ma-update saan mang video na i-upload ko. Maraming salamat and God bless us all. Bye! Yan guys, ito na po yung ating tokwat baboy. Guys, meron pa pala akong hindi na banggit. Pwede po kayong gumamit ng pampalapot sa ating sarsa. Hindi na po kasi ako naglagay Pwede po kayong maglagay ng 2 teaspoon na cornstarch. Lagay niyo po sa ating recipe
para medyo lumapot po ang ating sarsa. Hindi na po kasi ako naglagay eh. Kasi sa inyo naman kung gusto nyo medyo malapot-lapot po yung sarsa para kumapit po yung sarsa niya sa ating mga ingredients, sa ating pork at sa ating gulay. Yun ay nasa sa inyo kung gusto nyo lang naman. Mas maganda rin naman kasi yung mayroong medyo malapot-lapot. Tikman naman natin. Ayan. Tama-tama sa ating rice. No need nang lagyan ng salt. Kasi po yung ating black beans ay maalat. So, pag nilagyan pa natin siya ng salt, maalat ang ating recipe. Kaya, ang payo ko guys, tikman nyo munang mabuti bago kayo maglalagay ng asin. Yan. Maraming salamat guys. Don't forget to like my videos, and pag mayroon po kayong mga comments, pwede po kayo mag-comment sa baba ng aking video. Maraming salamat. Bye!